Chat sa'yo, nakita mo ba? Then my husband always says na hindi ko makita yung message. Na kaya naman pala hindi makita ay nireplyan na sa Viber. Pinili ko pa rin na kumalma. And that night na pagsundo niya sa akin pag uwi namin sa bahay, hiniram ko yung phone niya and lahat ng convo ay binura na. Nangakala ng tanga kong asawa hindi ko makikita kahit na binura niya. Agad ko siyang kinumpronta at doon ako sumabog. At nakita ko sa mukha niya yung pamumutla nung sinabi ko, anong akala mo sa akin, tanga? Meron akong ka-live-in at 9 years na kami sa June 1. Hindi pa kami kasal pero alam ko kung saan ako lulugar. Mabait naman yung partner ko, maasikaso, maalaga. Hindi ko lang maintindihan na sa 9 years namin na magkarelasyon. Ngayon lang may pumasok na issue at tungkol pa sa babae. Kawork siya ng asawa ko sa isang kumpanya ng aircon at isang sekretary doon. Nung unang kita ko sa kanya, hindi ko gusto yung instinct ko. Inaware ko yung asawa ko tungkol doon at ang sagot ng asawa ko, katrabaho lang at trabaho lang ang aatupagin. Ilang linggo pa lang yung nakakalipas yung inaware ko yung asawa ko. At nakita ko na agad sa TikTok na naka-follow siya at kinumpronta ko agad yung asawa ko. At dun pa lang sa pagkumpronta ko, ramdam ko agad na guilty ang asawa ko. Nakesyo dahil lang daw yun sa trabaho. Ilang araw kaming hindi nagpapansin at hindi ako nakakakain at nakakatulog ng maayos. At siya naman ang unang nagbaba ng pride at binalak niya agad sa TikTok yung babae. Pero ilang linggo lang yung pagitan ay nakita ko na may number siya ng babae. Sa contact sa Viber, ultimo sa Telegram. Inipon kong lahat dahil gusto kong kumuha ng tiyempo bago ko pasabugin. Dumating yung pagkakataon na ang sabi ko pa kay Lord, Lord, kung para sa akin ang taong to, ilalaban ko. Ipakita mo lang sa akin lahat sa panaginip. At napakabuti ng Diyos kasi nga napanaginipan ko yung babae, actually 3 kami. Nagpunta kami sa bahay ng babae na para kumprontahin. Malinaw sa panaginip ko yung mukha niya nagulat na gulat. Pero bago yun mangyari ay may kutob at instinct na ako. Then one day paggising ko nag-usap kami at ang sabi ko sa asawa ko na pwede ba na sa messenger kayo mag-chat para naman nakikita ko. At nag-agree siya doon na para daw sa ikapapanatag ko raw. Then I always give him a chance para makapagsabi ng totoo ang asawa ko sa akin. Chinat ko siya at sinabi ko na may nag-chat sa'yo, nakita mo ba? Then my husband always says na hindi ko makita yung message. Na kaya naman pala hindi makita kasi nga nireplyan na sa Viber. At pinakalma ko pa rin ang sarili ko. And that night pagsundo niya sa akin pag uwi sa amin sa bahay, hiniram ko yung phone niya. At lahat ng convo ay binura na at ang akala ng tanga kong asawa ay hindi ko makikita kahit na binura niya. Walang paligoy-ligoy ay agad kong kinumpronta yung asawa ko. At doon ako sumabog. Na kung papaano niya ako nakitang magalit at kita ko sa mukha niya yung pamumutla. Saying na, anong akala mo sa akin, tanga? Na hindi ko makikita yung convo? Na hindi mo alam? At ano to? Na ang sagot niya sa akin, dahil lang daw sa trabaho. Sabi ko, putang ina dahil sa trabaho na yan, sinabihan na kita una pa lang pero sige pa rin kayo. Lahat ng contacts ng babae meron ka. Punyeta yung paliwanag mo sa akin. At bago ako umalis ng bahay namin, pinapili ko pa rin siya na kung ako or yung babae. At ako ang pinili niya. Pero ang kondisyon, lahat ng convo nila ng babae ay isisend niya sa akin ng walang labis. At walang kulang dahil may hawak akong resibo. Hindi ako eskandalosang babae pero nung gabing yun, sinabihan ko yung asawa ko na kung kaya mo akong tarantaduhin, kaya ko rin gawin sa inyong dalawa. Bala ko na pahiyain sila pareho sa trabaho pero nagmakaawa sa akin ng asawa ko na ipapahiya ko lang daw siya dahil sa trabaho lang naman daw talaga lahat yun. Na kung bakit may contact siya sa girl na yun. Pero di ako naniwala hanggat hindi niya pinapakita sa akin yung kondisyon ko. Kinabukasan ng hingi ng pasensya sa akin yung asawa ko at ilang araw linggo niya akong sinuyo. Hanggang sa ipinakita at inilatag niya sa akin lahat ng naging convo at palitan ng mga klingi na salita. Nalaman ko na lang din sa asawa ko na wala na rin si babae at nag-resign na rin. Dahil nabuntis na pala't nakunan. Pinatawad ko yung asawa ko dahil nga mahal ko siya. Mahal na mahal pero still now bumabagabag pa rin sa akin ang nakaraan. Hanggang sa panaginip ko yung babae pa rin at malinaw pa rin sa panaginip ko na nahuli ko na naman yung asawa ko na may iba daw account. At doon sila nag-uusap. Ngayon okay naman kami ng asawa ko at open naman siya sa akin sa lahat. Yun nga lang na hindi ko maiwasan ang naiisip ko sa nakaraan. Bigyan mo ako ng advice, Mami Len. Isang advice lang sa mga girls na pag tayong mga babae ay kinutuban at hindi na tayo pinatatahimik ng kaka-overthink. Niwala ka na meron silang ginagawang hindi maganda. Hanggang dito na lang, Mami Len, at maraming salamat. Letter sender, Ligaya. O after nung advice mo tapos, pag nalaman papatawarin, bibigyan ng karapatang mamili, ganun ang atake. And correction, 9 years live-in, hindi ka pa asawa. Na di mo dapat tinatawag na husband. Kasi yung mga atake mo pang legal wife eh. Kasi kung tuluyang nag-eskandalo ka, kasi kung purely issue na ng babae siya at live-in lang kayo, hindi yun magiging legal issue sa company. Unless na may nilabag siyang workplace rules. At dahil hindi kayo kasal, hindi pasok sa kaso na concubinage at adultery. Na baka sa huli ko pa'y mabaligtad. Balik tayo sa ka-live-in mong ubod ng sinungaling. Huli na dinay pa nakabuntis na pala. Kaya't yung peace of mind mo, pagdududa, pagka-paranoid, minuminuto talaga. Pinatawad mo yung cheater mong partner ng ganun-ganun lang eh. Alam kong wala kang papakinggang advice. Gusto mo lang makabasa kung tama bang nilaban mo o tanggapin kahit na naulol na sa iba. Walang papalakpak sa'yo kapag usaping martir. Sinalasin ka pa ng mga yan eh. Pakasal ka para in case na magloko, tuluyan mo na. Sa bagay di yan papakasal. Loko-loko eh.